Pagkatapos ng huling hininga ni Jesus sa krus, akala ng lahat tapos na ang kwento. Pero nagkamali sila dito. Biglang tumahimik ang langit, pero hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat. Sa mismong sandali ng kanyang kamatayan, biglang gumalaw ang mundo. Nayanig ang lupa, nagdilim ang langit, napunit ang banal na tabing ng templo at nabuksan ang mga libingan. Ang mga pangyayaring ito ay hindi basta aksidente. Libong taon bago pa ipako si Jesus sa krus, naisulat na ito ng mga propeta. Bawat lindol, bawat dilim, bawat piraso ng tela na mapupunit ay ipinropesya na sa Biblia bago pa ito mangyari. Sa video na ito, bubuksan natin ang mga misteryong iyon. Tatalakayin natin ang 7 nakakakilabot na pangyayaring sabay-sabay na naganap matapos niyang mamatay sa lupa. Mga palatandaan ito na nagpapatunay na si Jesus ay hindi basta tao kundi anak ng Diyos na may kapangyarihang magpayanig ng langit at lupa. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ito ang unang nangyari. Paghinga ni Jesus ng kanyang huling hininga, gumalaw ang lupa. Malakas parang isang hayop na nagwawala sa takot. Nayanig ang mga tahanan, gumuhit ang mga bitak sa lupa at kumulog mula sa ilalim ng mundo. Hindi ito karaniwang lindol. Ang mga bato'y naghiwa-hiwalay ng perpektong tuwid na para bang may higanting di nakikitang espada na humihiwa rito. Kahit ang mga bantay ng templo, mga sundalong sanay sa digmaan, napayuko sa takot. Niyakap nila ang mga haligi at pader habang nanginginig ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Ngunit mas kahindik-hindik ang nangyari sa loob mismo ng templo. Ang banal na tabing, isang napakakapal na kurtina na naghihiwalay sa tao at sa presensya ng Diyos na punit mula sa itaas pababa. Hindi ito basta tela. 60 talampakan ang taas nito at kasing kapal ng palad ng tao. Hinabi mula sa pinakamamahaling tela at nakasabit doon sa loob ng mahigit 1,000 taon. Tanging ang pinakapunong pari lang ang may karapatang makapasok sa likod ng tabing. Minsan lang bawat taon. Pero ngayong napunit ito, parang mismong langit ang pumuputok sa gitna ng templo. Nagulat ang mga pari habang umalingaw ang tunog ng napunit na tela. Para sa kanila, iyon ang pinakabanal na lugar, ang Holy of Holies, kung saan nananahan ng presensya ng Diyos. At ngayon, ang pader na naghihiwalay sa Diyos at sa tao ay tuluyang naglaho. Ayon sa mga propeta tulad ni David, Daniel at Amos, darating ang araw na mangungulog ang lupa, madidilim ang langit at mabubuksan ang mga libingan sa oras ng kamatayan ng Mesiyas. At lahat iyon ay natupad ng eksakto. Ang lindol na iyon ay hindi simpleng galaw ng lupa. Ito ay anunsyo ng langit na ang hadlang sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan ay nawasak na magpakailanman. Wala nang kailangang tagapamagitan, wala nang paghihintay at wala nang pagkakahiwalay. Ngayon kahit ang karaniwang tao ay may daan na papunta sa Diyos. Ang kamatayan ni Jesus ang nagbukas ng pinto ng kalayaan at kapatawaran para sa lahat. Pero sandali, ang lindol at ang napunit na tabing ay simula pa lang. May mas kahindik-hindik pang mga pangyayaring susunod pagkatapos nito. Mga senyales na nagpayanig sa buong mundo at nagpapatunay na ang kamatayan ni Jesus ay hindi pagtatapos, kundi simula ng pinakadakilang himala sa kasaysayan. The gate of death exploded. Pagkamatay ni Jesus sa krus, iniwan ng kanyang espiritu ang katawan. Pero hindi siya agad umakyat sa langit, sa halip bumaba siya sa lugar ng mga patay. Isang madilim at tahimik na kaharian kung saan nakakulong ang bawat kaluluwang namatay mula pa sa simula ng panahon. Doon sa tinatawag na Hades o Sheol, ang daigdig sa ilalim ng lupa, na natiling bihag ang mga kaluluwa. Yun ay parang napakalaking bilangguan. May matitibay na pader na walang sino mang makaaakyat at mga pintuang bakal na walang sino mang makapagbubukas. Libu-libong taon na ang lumipas at tila nakalimutan na sila ng langit. Tahimik, malamig at walang pag-asa. Hanggang sa isang sandali, biglang may liwanag. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumulaga sa gitna ng dilim. Parang kidlat na sumabog sa loob ng kuweba. Ang mga kaluluwang nakaupo sa kadiliman ay napatigil. Mula sa malayo may isang nilalang na naglalakad papalapit. Balot ng ningning, at dala ang kapangyarihang di pa nila nakikita kailanman. Ang mga matuwid na kaluluwa ay nagulat, nakilala nila siya, ang Mesiyas na ipinangako sa kanila noon pa man. Ang pinaniwalaan nilang darating upang iligtas sila, naroon na mismo sa harapan nila. Ngunit paano? Ang kanilang inaasahang tagapagligtas ay dapat buhay, hindi kabilang sa mga patay kagaya nila. Subalit ang kamatayan ay walang kapangyarihan laban sa kanya.
Biglang yumanig ang ilalim ng mundo. Ang mga bakal na pintuang libingan na libu-libong taon ng sarado ay sumabog at bumukas. Ang mga kandado ay nabasag at ang mga bakal na rehas ay natunaw na parang pinong alikabok. Lahat sila, ang mga banal at tapat na namatay, ay tumindig dahil ang pinakahihintay nilang araw ay dumating na. Ang kamatayan ay tinalo mula sa loob ng sarili nitong kuta. Ang mga tanikalang matagal na sa kanila'y nakagapos ay nalaglag at naglaho. Ang lugar ng mga patay na dati ay puno ng kadiliman at takot, ngayon ay puno ng liwanag at tagumpay. Ang mismong impyerno ay nabuksan mula sa loob, hindi ng isang bilanggo, kundi ng Diyos na nagkatawang tao. Habang sa ibabaw ng lupa, ang katawan ni Jesus ay nakabalot pa sa tela ng libing, bantay ng mga sundalong walang kamalay-malay. Na sa mismong mga oras na yon, ang buong impyerno ay gumuho sa ilalim ng kapangyarihan ng kanilang pinatay. Guards fell. Sa labas ng libingan, mahigpit ang pagbabantay ng mga sundalong Romano. Makintab ang kanilang armor sa liwanag ng buwan at bawat isa'y sanay sa digmaan, mga veteranong hindi kailanman umatras kahit sa pinakamatinding labanan. Sa harap nila nakasara ang napakalaking batong pangtakip sa libingan. Tinatayang may bigat itong halos 2 tonelada at pinagtibay pa ng opisyal na tatak ng Roma. Ang sinumang magtangkang bumasag sa selyong iyon ay agad napaparusahan ng kamatayan. Kaya malinaw ang utos, bantayan ang bangkay ni Jesus at siguraduhing walang makakapagsabing siya'y muling nabuhay. Tahimik ang paligid hanggang sa biglang nayanig muli ang lupa. Ngunit kakaiba ito sa lindol noong namatay si Jesus. Ang hangin mismo ay parang kumikidlat, puno ng kuryente, parang sandali bago bumagsak ang kulog mula sa langit. Pagdakay may liwanag na pumutok sa langit at isang makapangyarihang anghel ang bumaba. Ang tunog ng kanyang pagdating ay parang kulog na bumiyak sa kalangitan. Ang kanyang muka ay kumikislap na parang kidlat at ang kanyang kasuotan ay kasimputi ng bagong yelo. Napuno ng nakakasilaw na liwanag ang buong hardin. Liwanag na kayang tabunan ng ningas ng mga sulo ng mga sundalo. Ang mga bantay na sanay humarap sa libu-libong kaaway, ngayon ay nanginig sa takot na parang mga dahong hinipan ng bagyo. Nalaglag ang kanilang mga sandata, nang hina ang kanilang tuhod at sila'y napahandusay sa lupa. Hindi sa utos, kundi sa takot. Lumapit ang anghel sa napakalaking bato at itinulak iyon ng parang wala lang. Walang hirap, walang pagod. Parang tinanggal lang niya ang takip ng isang maliit na paso. Pero hindi ang bato ang pumipigil kay Jesus sa loob. Ito ang pumipigil sa mundo na makita ang hiwagang mangyayari sa tamang oras. Habang nakahandusay ang mga bantay, ang kanilang mga sulo ay nagbagsakan sa lupa at ang katahimikan ay bumalot sa paligid. Nang bumalik ang kanilang ulirat, nakita nila ang imposibleng bagay. Ang libingang bakante. Wala na roon ang katawan ni Jesus. Ang pinakasiguradong libingan sa buong Jerusalem ay biglang nabigo. Ang kamatayan mismo ay natalo. Ang mga sundalong sanay sa giyera, ngayon ay parang mga batang walang kalaban-laban. Wala silang magawa kundi tumitig sa kawalan habang sa harap nila, ang batong dating di matinag ay gumulong palayo na parang maliit na bato sa daan. Samantala, ang mga alagad ni Jesus, ang kanyang mga tagasunod, ay nagkukubli pa rin sa takot, walang kamalay-malay na sa mga oras na yon. Ang kanilang guro ay buhay na. He walked through solid wall. Sa isang maliit na silid nagtago ang mga alagad ni Jesus. Tahimik silang nag-uusap, halos pabulong, habang bawat kaluskos sa labas ay nagpapakaba sa kanila. Sinara nila ang lahat ng pinto, tinakpan ang mga bintana, at tinambakan ng mabibigat na kasangkapan. Wala nang makakapasok o makakalabas. Takot silang baka sila na ang sunod arestuhin. Kung ang kanilang guro ay ipinako sa krus, ano pa kaya ang gagawin ng mga pinuno ng relihiyon sa kanila? Nakatungo si Pedro. Tinatablan pa rin ng konsensya sa 3 beses niyang pagdenay kay Jesus. Ang iba na may nakatingin lang sa pader. Tulala, walang pag-asa, iniisip kung paano nauwi sa trahedya ang lahat. Ang silid ay parang kuta. Pero ramdam nila, para rin itong kulungan. Walang liwanag, walang galaw, tanging takot at pagdududa. Ngunit biglang nangyari ang imposibleng bagay. Sa gitna ng kanilang katahimikan, biglang may lumitaw. Walang bumukas na pinto, walang nabasag na bintana. Walang yabag, ngunit biglang naroon na si Jesus sa gitna nila. Nanlaki ang mga mata ng mga alagad. Ang iba'y umatras, ang ilan ay napaluhod sa gulat. Ang kanilang puso'y kumabog sapagkat ang nakikita nila ay tila multo. Sapagkat paano posible? Ang taong nakita nilang ipinako at sinibat ng sundalo ay nakatayo ngayong buhay sa harapan nila. Tahimik si Jesus, ngunit mahinahon niyang sinabi, "Kapayapaan ng sumainyo."
Ngunit lalo silang natakot. Ang ilan ay napasinghap, ang iba'y hindi makagalaw. Kaya't inilapit ni Jesus ang kanyang mga kamay at ipinakita ang mga sugat sa kanyang mga palad. Makikita pa rin doon ang marka ng mga pako. Pagkatapos itinuro niya ang tagiliran niyang tinusok ng sibat at sinabi niya, "Hawakan ninyo ako at tingnan." Ang isang multo ay walang laman at buto gaya ng nakikita ninyo sa akin at doon nila naunawaan. Ang parehong katawan na namatay ay siya ring muling nabuhay. Ngunit ngayon ibang-iba na ito. Ang kanyang katawan ay hindi na limitado ng pader, kandado o takot. Ang kamatayan mismo ay wala ng kapangyarihan sa kanya. Subalit kahit sa gitna ng himalang iyon, nahirapan pa ring maniwala ang ilan sa kanila. Hindi dahil hindi nila nakita, kundi dahil hindi na kaya ng isip nilang unawain ang ganitong kapangyarihan. Ngunit si Jesus ay hindi pa tapos. May isa pa siyang hindi kapani-paniwalang himalang ipapakita at ito'y mangyayari sa tabi ng tubig. Nets nearly broke from impossible catch. Makalipas ang ilang araw, bumalik sa pangingisda ang mga alagad. Ang tanging bagay na alam nilang gawin bago pa nila nakilala si Jesus. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, gusto lang nilang maramdaman muli ang normal. Habang lumulubog ang araw, itinulak nila ang bangka papunta sa dagat ng Galilea. Kasama sina Pedro, Santiago at Juan, naglayag sila sa tahimik na gabi, umaasang kahit papaano makakahuli sila ng isda at makakalimot kahit saglit. Ngunit buong magdamag silang nagtrabaho. Ilang ulit nilang itinapon ang lambat, ngunit sa bawat paghila, walang laman. Wala ni isang isda. Ang mga braso nila ay nangalay, ang likod ay sumakit, ngunit wala silang nahuli kahit kaunti. Hindi sila mga baguhan. Bata pa lang sila, sa dagat na ito sila nabubuhay. Alam nila kung saan nagtitipon ang mga isda, kung anong oras sila nagpapakita, at kung paano itapon ang lambat para sa pinakamagandang huli. Pero ngayong umaga, tila pinagtulungan silang iwasan ng mga isda. Habang sumisikat ang araw sa silangan, ang langit ay nagkulay rosas at ginto. Pero ang mga alagad ay pagod, gutom at halos sumuko na. Bigla nilang napansin, may isang lalaki sa pampang. Sumigaw ito mula sa malayo, "Mga kaibigan, may nahuli ba kayo?" Sumagot sila, "Wala kahit isa." At muling sumigaw ang lalaki, "Ihulog ninyo ang lambat sa kanang bahagi ng bangka at makakahuli kayo." Nagkatinginan ang mga alagad. "Ano raw?" Bulong ni Pedro, medyo napapailing. Sila na nga ang veteranong mangingisda, tapos may estrangherong magsasabi kung saan sila manghuhuli. Ngunit may kung anong kakaiba sa tinig ng lalaking yon. Parang pamilyar, kaya kahit pagod na sinunod nila ito. Inihulog nila ang lambat sa kanang bahagi at sa sandaling iyon biglang bumigat ang lambat. Sa loob ng ilang segundo napuno ito ng isda. Napakarami, halos mapunit. Nagtilian sila sa tuwa pero halos tumagilid ang bangka sa dami ng huli. Basang-basa ang paligid at sa gitna ng kaguluhan napansin ni Juan ang lahat. Hinawakan niya si Pedro at mahinang bulong, "Siya iyon, ang Panginoon." Hindi na nagdalawang isip si Pedro. Tumalon siya sa tubig, lumangoy ng buong lakas papunta sa dalampasigan habang naiwan ang iba na hinahatak ang mabigat na lambat papunta sa pampang. Pagdating nila, nandoon si Jesus, nakaupo sa tabi ng apoy. May tinapay at isda ng niluluto, parang matagal na siyang naghihintay sa kanila. Tahimik silang tumayo sa harap niya, walang salitang makalabas. Tanging ang usok mula sa nagbabagang uling at ang amoy ng lutong isda ang pumuno sa paligid. Ang kanilang guro na minsang namatay, ngayon ay muling kasama nila. Ngunit ang balitang ito, ang muling pagbangon ni Jesus, ay mabilis na kumakalat. At bago pa man nila maunawaan ng lahat, isang mas malaking pagsubok ng pananampalataya ang malapit ng mangyari. 100 people saw him at once. Kumalat ang balita na parang apoy sa disyerto. Sa bawat daan, bawat pamilihan at bawat bahay, pabalita ng pabalita. Si Jesus, buhay siya. Ang mga naglalakbay sa alikabok na kalsada ay nagbubulungan ng balitang tila imposibleng paniwalaan. Sa mga palengke tumigil ang tawaran. Ang mga tindero at mamimili sabay-sabay na nagtanong, "Totoo ba ito? Nabuhay siya ulit?" Habang lumilipas ang oras, lalong lumakas ang bulungan hanggang sa libu-libong tao na ang gustong makakita mismo. Mula sa mga bayan at nayon nagsimulang maglakbay ang mga tao patungo sa isang burol. May nagsabing doon daw muli lilitaw si Jesus, kaya't kahit pagod marami ang naglakad buong gabi, dala ng pag-asa at pananabik. Pagdating nila mahigit 500 katao ang nagtipon sa damuhang burol. Wala silang ranggo o titulo, hindi sila mga pari o mayayamang negosyante. Sila ay mga karaniwang tao, mga magsasakang may putik pa sa mga kuko, mga ina na may kalong na sanggol,
mga matatandang umaalalay sa tungkod at mga kabataang puno ng tanong. Tahimik silang naghintay sa ilalim ng araw. Ang ilan nakaupo sa mga bato, ang iba naman nakatayo sa tabi ng mga kaibigan. Pare-parehong nakatingin sa malayo, nag-aabang. Walang nagsasalita ng malakas. Walang kumpiyansa kung may mangyayari nga ba. Ngunit sa kanilang puso, may isang tanong. Totoo ba? Makikita ba natin siya? At biglang nangyari iyon. Walang sino mang nakakita kung saan siya nanggaling. Walang umakyat sa burol o lumapit mula sa daan. Ngunit sa isang iglap, naroon si Jesus. Tumayo siya sa harap ng buong karamihan, maliwanag, buhay, at malinaw sa paningin ng lahat. Walang alinlangan, walang ilusyon. Ang mga tao, iba-iba ang naging reaksyon. May mga napaluhod agad, ang iba na may naniga sa gulat. May mga nagtakip ng bibig sa pagkabigla, ang ilan ay napaiyak sa tuwa. Ang mga bata sumigaw ng, "Si Jesus! Si Jesus iyon!" Ang mga magulang naman halos di makapaniwala sa nakikita nila. Ito na ang himala sa harap ng 500 saksi. Hindi ito kwento ng iilang disipulo na maaaring mag-imbento ng kasaysayan. Ito ay patotoo ng daan-daang ordinaryong tao na walang dahilan para magsinungaling. Marami sa kanila ang nakakita kay Jesus na ipinako sa krus. Nakitang dumugo at tuluyang mamatay. Ngunit ngayon narito siya, buhay. Humarap sa kanila, huminga at nagsalita. Ang lahat ng naroon ay naging buhay na saksi na tinalo ni Jesus ang kamatayan. At mula sa sandaling iyon, walang sino man ang makakapagsabing katang-isip lamang ang muling pagkabuhay. Ngunit habang libo-libo ang sumasampalataya, may isa pa ring tao ang tumatanggi. Isang lalaking sakay ng kabayo papunta sa lungsod ng Damascus. Hawak ang mga dokumentong magbibigay sa kanya ng kapangyarihang arestuhin ang mga Kristiyano. Hindi pa niya alam. Ang daang iyon ang mismong daan kung saan sasalubungin siya ni Kristo mismo. Heaven light struck down. Sa ilalim ng tindi ng araw, mabilis na tinahak ni Saul ng Tarsus ang maalikabok na daan patungong Damascus. Sa kanyang sako, dala niya ang mga opisyal na dokumento na magbibigay sa kanya ng karapatang hulihin at ikulong ang sinumang tagasunod ni Jesus. Hindi siya karaniwang manlalakbay. Si Saul ang kinatatakutan ng unang simbahan. Isang Pariseo, bihasa sa batas ng relihiyon at naniniwalang ang mga Kristiyano ay isang panganib na kailangang wakasan bago pa lumaganap. Naipakulong na niya ang maraming mananampalataya sa Jerusalem at siya mismo ang sumang-ayon sa pagpatay kay Esteban, ang unang Kristiyanong martir. Ngayon si Damascus naman ang susunod niyang puntirya. Bitbit niya ang liham mula sa punong pari na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang dakpin ang sinumang naniniwala kay Jesus at iginapos na dalhin pabalik sa Jerusalem. Habang tinatahak nila ng kanyang mga kasama ang mainit na daan, abala silang pinag-uusapan kung saang bahay sila unang sasalakay, ilang tao ang aarestuhin, at paano nila sisirain ang kilusan ng mga tagasunod ni Kristo. Para sa kanila, isa lang itong karaniwang misyon ng paglipol. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Mula sa langit, sumiklab ang liwanag na mas maliwanag pa sa tanghaling araw. Hindi ito tulad ng liwanag ng araw o apoy. Ito ay liwanag ng langit, isang liwanag na tumama kay Saul nang may lakas na parang hampas ng hangin. Nahulog siya mula sa kanyang kabayo at nang buksan niya ang mga mata, hindi niya na makita ang kahit ano dahil sa sobrang liwanag. Ang mga kabayo nila'y nagwawala. Ang mga kasama niya ay nagsigawan sa takot. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tinig ang lumitaw mula sa liwanag. Malinaw, malalim, at imposibleng hindi marinig. "Saul, Saul, bakit mo ako inuusig?" Gulat at nanginginig, sumagot si Saul. "Sino ka, Panginoon?" At sumagot ang tinig, "Ako si Jesus na iyong inuusig." Ang mga kasama ni Saul ay narinig din ang tinig, pero wala silang nakitang nagsasalita. Hindi nila maipaliwanag kung ano ang nangyayari. Ngunit si Saul, ang dating matapang at walang takot, ay biglang natigilan. Nang subukan niyang imulat muli ang kanyang mga mata, kadiliman lang ang kanyang nakita. 3 araw siyang bulag, walang kain, walang inom at puno ng pag-iisip. Ngunit sa panahong iyon ng kadiliman, may kakaibang nangyari sa kanyang puso. Nang maibalik ang kanyang paningin, hindi na siya ang dating Saul. Mula sa pinakakinatatakutang kalaban ng mga Kristiyano, naging isa siya sa pinakadakilang mensahero ng Ebanghelyo. Ipinakita ng karanasang ito na kahit kamatayan, bulag na galit at matinding takot ay walang laban sa kapangyarihan ni Jesus. Ang 7 nakakatakot na pangyayaring ito mula sa lindol, sa napunit na tabing, sa mga nagbukas na libingan hanggang sa liwanag sa Damascus, lahat ay nagpapatunay sa isang katotohanan. Si Jesus ay may kapangyarihan hindi lang sa kamatayan,
kundi sa mismong buhay. At bago siya namatay, ibinigay niya ang pinakatanyag na pangaral sa kasaysayan, ang mga salitang nagbago sa mundo, ang tinawag nating Sermon on the Mount. Bonus entry, The Sermon on the Mount. Matapos ang lahat ng kababalaghan, ang lindol, ang napunit na tabing, ang pagkabuhay ni Jesus at ang liwanag sa Damascus, isang mensahe naman ang nagbigay ng pag-asa sa sanlibutan. Ito ang Sermon on the Mount o sa Tagalog, ang pangaral sa bundok, ang pinakamakapangyarihang pagtuturo ni Jesus na nagbago ng direksyon ng sangkatauhan. Dito hindi siya nagpakita ng himala. Walang lindol, walang kidlat, walang liwanag mula sa langit. Ngunit sa pamamagitan lang ng kanyang mga salita, nayanig ang mga puso ng tao. Sa paanan ng bundok ng Galilea, libu-libong tao ang nagtipon. Mga mangingisda, magsasaka, ina ng tahanan at mga batang umaasa ng mas mabuting kinabukasan. Tahimik silang nakinig habang si Jesus ay nagsalita. At doon niya binigkas ang mga salitang tumagos sa bawat kaluluwa. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga umiiyak sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang mga maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ito ang simula ng isang bagong pananaw, isang aral na binabaliktad ang lohika ng mundo. Sa halip na kapangyarihan, itinuro niya ang kababaang loob. Sa halip na paghihiganti, itinuro niya ang kapatawaran. At sa halip na karangyaan, itinuro niya ang kabutihang may kasamang sakripisyo. Ang Sermon on the Mount ay hindi lang simpleng pangaral. Ito ay blueprint ng kaharian ng Diyos. Isang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa pagmamahal, awa at katapatan sa kabutihan. Mula noon ang mga ordinaryong tao, mga mangingisda at mananampalataya ay naging mga tagapaghatid ng mensahe ng pag-asa. Ang mga salitang narinig nila sa bundok na yon ay patuloy na nagliliwanag hanggang ngayon. Isang paalala na kahit sa gitna ng takot, pagdurusa at kawalan, ang mga turo ni Jesus ay nananatiling liwanag sa dilim.